La Prema Plang, yan po ang giit ng kaanak ng isang Pinoy na inaresto kaugnay sa ni-raid na pogo sa Pasay City. Saksi, si Salima Refran. Pinawalang bisa na nalunsod ng Pasay ang business permit at license ng Smart Web Technology. Ang pogo na sinalaki ng mga otoridad na may prostitution den at torture chamber pa umano sa loob. Sa opisyal na notice ng Business Permits and Licensing Office, nakitaan ng matitinding paglabag sa mga probisyon ng kanilang business permit at lisensya ang pogo. Hindi mo nakaalala kami sa kanya. Ilang kaanak ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa nasabing pogo ang nagtungo para hanapin sila sa compound. Pero laking gulat ng mag-anak na ito na ang kanilang kapatid inaresto pala bilang isa umanong recruiter para sa prostitution den. Nahanap nila ang kaanak sa Camp Crame sa kustodiya ng Women and Children Protection Center. Hindi ka naman Na-frame up po yun. Kasi imposible po magiging recruiter po yung kapatid ko. Hindi man lang po nila binigyan ng ng investigahan din po yung mga babae ko nagsasabi ng totoo. Basta na lang po pagturo, paputasan nila yung kapatid ko. Ang lalaki ang nag-iisang Pilipinong in-inquest kasama ang 5 Chinese para sa paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act. 484 naman ng mga foreign pogo workers ang sumalang sa immigration inquest para sa mga paglabag sa pananatili nila sa bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refran, ng inyong saksi. 3 PDL o persons deprived of liberty ang nanalong bilang kagawad sa nakaraang barangay at SK elections. Pero papayagan ba silang maglingkod habang nasa kulungan? Saksi si Tina Panganiban Perez. Nagkainitan ng kampo ng magpinsang magkatunggali sa pagkakapitan sa barangay Buadi, Amunta sa Taraca, Lanao del Sur. May nasugatan pa. Ayon sa pulisya, yung mga voters na pro-challenger ay pinipigilan po ng mga other na kabilang partido na to votes na kung pupunta po doon yung mga yung sa other party, ng mga supporter ng other party na nagre-result po na tinataboy, then physical harm. hindi na nagbigay ng pahayag kaugnay nito ang magkalabang kandidato. Natuloy rin ang botohan pero dahil tabla ang resulta, idinaan ito sa draw lots. Panalo ang incumbent at re-electionist barangay chair na si Yasmalin Macabando. Sa barangay Naguma sa Calbayog City, napaatras sa mga guro ng paputukan daw ng armadong grupo. Pagbalik nila kinabukasan kasama ang dagdag puwersa ng AFP, nagkabakbaka naman. This time po, talagang in-engage na sila. Caught in the middle of the firefight, yung mga teachers, saka yung mismong election officer po namin. Sa kabila ng mga naitalang karahasan sa eleksyon, giit ng COMELEC, Merong areas for improvement pero hindi po namin masasabi at hindi namin matatanggap na naging complacent po ang COMELEC, PNP, AFP, Coast Guard at DepEd. Halos sa lahat po ng incidents na naganap ay immediately nakarespond po ang ating AFP at ang PNP at lagi pong may nakuhuli na mga perpetrators. kanina natuloy na ang eleksyon sa barangay Naguma. 100% conduct of elections, no failure of elections. Nakapagproklama na rin ang mga nanalo roon, kaya tapos na ang proklamasyon sa buong bansa. Kabilang ang 3 persons deprived of liberty na nanalong kagawad sa magkakaibang barangay. Dahil wala pang final conviction sa kanila, may karapatan pa rin silang bumoto at kumandidato. There will be no special treatments. What is good for one is good for Pedro. Kung nakakulong ka sa dito, hindi naman pwedeng porque nanalo kang kapitan, 24 hours sa telepono ka. Diba? Kung May cellphone ka. May cellphone ka sarili, hindi po pwede yun. Kung anong panukala meron tayo sa kulungan, hindi pa rin natin yun. No? Well, yun ang pinigilang constituents niya, so but we must also not sacrifice these policies of government. Kung sakali po talagang hindi makaka-assume ng office, ay nasa kapangyarihan po ng DILG ang magtalaga ng caretaker. It's either mag-a-appoint pansamantala ng caretaker or directly mag-a-appoint na po ng successor to that office. At dahil tapos na ang botohan, paalala ng COMELEC sa mga kandidato, nanalo man o hindi, baklasin na ang campaign materials nila. Nasa batas po kasi
na dapat po ay tanggalin nila immediately after the election. At sa resolution po natin, within 5 days, tanggalin po nila. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Hindi lang mga Pilipino, kundi pati na mga dayuhan ang enjoy na enjoy sa pagbabakasyon sa mga naggagandahang beach ng Pilipinas gaya ng La Union at Boracay. At maraming pwedeng subukan gaya ng mga rock formation at surfing. At mula sa Boracay, saksilan si John Sala ng GMA Regional TV, One Western Visayas. John? Pia, kahit nga na medyo sumama ang panahon, kaninang umaga at kaninang hapon ay kapansin-pansin pa rin ang mga turista ang gustong dito i-spend ang kanilang long holiday sa isla ng Boracay. Maliban sa sikat na beachfront, dinagsari ng mga turista ang Diniwid Beach. Dito makikita ang rock formations na perfect sa mga photoshoot. Kaya ang pamilya ni Armando mula sa Davao City ay pinili na dito mag-relax. Usually, doon lang po kasi kami sa Davao naglulong weekend. And for now, we look for something new. Kaya pumunta kami sa Boracay. Ang magkaibigang Louie at Luis naman mula pa sa Paris, France. Na in love umano sa ganda ng Boracay. And it was cheaper to go to Boracay than going to Palawan and maybe easier because we're only staying 5 days. So to make the most of those 5 days, it was worth it to go to Boracay. And We've been walking along the beach and the sea is really beautiful and turquoise. So I've never seen a sea like that. Libu-libong turista mula sa iba't ibang probinsya ang dumagsa sa sikat na surfing capital of the North na San Juan, La Union. Ang pamilya ni na Maybel na mula pa sa Cavite, sinulit ang sunset at preskong hangin sa maalon na dagat. Very refreshing kasi after days of work, meron ng time para mag-spend with family sa beach. Sa dog. Bukod sa magandang view, maaari ding matuto mag-surfing. Sa dami ng mga turista, punuan ang mga pay parking. Inaasahan pa ang pagdami ng mga turista dahil sa nalalapit na 3 araw na selebrasyon ng surfing break sa nasabing bayan na mag-uumpisa sa November 3. Abalang-abala rin ang mga tourist attraction sa Baguio City. Enjoy po Baguio. Second time ko na ito. Sa dami ng mga turista, naging problema ang paradahan ng sasakyan. Kabilang din sa dinaragsa ng mga turista ang night market sa Harrison Road. Pia, dahil nga wala ng ulan ay balik ulit ang sigla ng nightlife dito sa isla ng Boracay at kapansin-pansin nga na ang mga establishment at mga bar ay punuan ulit ng mga turistang nais ma-enjoy ang kanilang long weekend dito sa isla ng Boracay. Mula dito sa isla ng Boracay, para sa GMA Regional TV, One Western Visayas at GMA Integrated News, ako si John Sala, ang inyong saksi. Mananatiling component city ang San Jose del Monte sa Bulacan. Sa plebisito sa probinsya noong Lunes, kasabay ng barangay at sangguniang kabataan elections, lamang ng halos 200,000 boto ang mga tumutol na gawing highly urbanized city o HUC ang San Jose del Monte. Kanina madaling araw natapos ang bilangan. Taong 2020 nang i-convert ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang lungsod bilang HUC matapos hilingin ng City Council. Pero kailangan ng plebisito para ma-ratify ito. Batay sa Local Government Code, maaaring gawing HUC ang lungsod na may lagpas 200,000 residente at mahigit 50 milyong pisong kita kada taon. Kung botong yes ang nanaig, magkakaroon sana ang San Jose del Monte ng autonomy o sariling kapangyarihan na hiwalay sa kontrol ng Bulacan. Umabot sa humigit kumulang 1 milyon ang naitala ng mga otoridad na dumalaw sa Manila North Cemetery ngayong araw. Sa Manila South Cemetery naman, may mga hindi na nakapasok dahil inabutan ng cut-off. Saksi, si Emil Sumangil. Tumulay sa nicho ang ilang dumalaw sa Manila South Cemetery. Lubog kasi sa baha at masukal ang ilang bahagi. Makate. Tapos, lalim ng tubig. Ang mga senior citizen at person with disability hinahatid ng wheelchair. Bago pumasok ng gate, kinukumpiska ang mga bawal na gamit. Bawal din magtinda ng pagkain sa loob, hanggang 5 p.m. lang pwedeng pumasok sa Manila South Cemetery. Last 2 minutes.
Pero in-extend ito hanggang 6 p.m. kanina bilang konsiderasyon dahil umuulan, hanggang 7 p.m. lang pwede sa loob. Dahil inabutan ng cut-off, may ibang hindi na nakapasok. Sa Manila North Cemetery, mistulang dagat ng tao ang entrada kanina. Ganap na alas 10:30 pa lamang ng umaga, nasa 200,000 mahigit na mga kababayan natin ang dumaragsapo dito sa Manila North Cemetery. At dahil sa kapal, inaasahan nilang aabot ito sa 1 milyon hanggang mamayang hapon. Ma'am, bakit niyo po nilagyan ng ganyan si baby? Para hindi po siya makawala, sir. Maya't maya rin ang mga inaalalayan sa first aid station. Ang lalaking ito nadulas habang nasa ibabaw ng nicho at tumampas ang kanyang likod. Nakatayo naman siya at ligtas na ngayon. Inalis na naman ang hanggang ginagamit ng mga nag-o-over na bakod at binabantayan ng mga informal settler na ginawang tirahan ang mga puntod. Meron na pong plano yung LGU natin on how to relocate them, kaya lang ginagawa pa lang. But they are monitored at saka kinausap naman po ito ng administrator. Bukas ang main gate ng Manila North Cemetery mula 5 a.m. hanggang 5 p.m. hanggang November 2. Sa Malabon City, isinulat sa Wall of Remembrance ang pangalan ng halos lahat ng nakalibing sa Tugatog Public Cemetery. Ito lang muna ang pwedeng madalaw at alayan ng bulaklak at kandila. Tinatapos pa kasi ang renovation ng sementeryo kaya nasa storage ang mga labi. Noon, yung mga squatter. Ito, maganda ang dadaanan talaga. Maayos talaga. Pero ang pagdalaw sa puntod ng ama naging nakakatawang experience para kay Jimmy. Pangalan ko po yun. Buhay pa po. Pangalan kasi niya ang nakitang nakasulat sa listahan ng patay. Dapat po tatay ko yun nandyan. Dapat senior po yan. Pero ano nakalagay? Junior po. Ako yung junior. Idudulog daw ni Jimmy ang maling pangalan sa Malabon City Hall. Marami rin ang dumalaw sa mga yumao sa Loyola Memorial Park kung saan din nakalibing ang veteranong mamahayag na si Mike Enriquez. Sa Baguio City Public Cemetery, isa-isang chinecheck ang bag ng mga pumapasok. Pinagkukumpiska ang mga patalim at alak na tinangkang ipasok sa loob. Ang pintor namang si Jubelon, alas 11 pa lang ng umagay kumita na ng 1,200 pesos sa pagpipintura ng mga nicho sa Roman Catholic Cemetery sa Davao City. Sa Santa Cruz Public Cemetery naman, Davao del Sur, sa harap ng imahen ni Hesus Cristo na nagsindi ng kandila ang ilang dumalaw. Hindi na raw kasi nila alam kung saan nakalibing ang kanilang mga yumao. Ganoon din ang sitwasyon ng mga nag-alay na lang ng kandila sa malaking krus na ito sa pinakamalaking sementeryo sa Tagum City, Davao del Norte. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi. Mahigpit na seguridad ang ipinatupad sa Manila Memorial Park na 24 oras na bukas ngayong Undas. Saksi live si Jamie Santos. Jamie! Igan, kahit gabi na at nakaranas ng manakanakang pag-ulan ngayong Undas, tuloy-tuloy pa rin yung dating ng ating mga kababayan dito sa Manila Memorial Park sa Parañaque. Sunod-sunod pa rin ang pagdating ng mga sasakyan maging ng mga naglalakad papasok ng Manila Memorial Park ngayong gabi. Kaya naman mahigpit pa rin ang seguridad na pinapatupad sa sementeryo. Nakantabay pa rin ang pulis sa paligid. Ilang ipinagbabawal na gamit ang nakumpiska sa bukana ng sementeryo tulad ng lighter, sigarilyo at alak. Dahil 24 oras bukas ngayong araw, ilan sa inabutan namin ang napiling mag-overnight sa memorial. Kaya naman bukod sa mga tolda, may mga tent pa sila. Kumpleto rin sa mga baong pagkain. 2 taon pa lang daw ang nakalilipas nang yumao ang 13 taong gulang na apo ni Ginang Miriam. Kaya naman daw kumpleto sila ngayong Undas na magdamag na magbabantay dito. Kahit na umuulan, nag-overnight kami para makasama namin siya. Wala rin daw uwian sa pamilya ni Wesley kahit nag-uulan kanina. Sasamantalahin daw nila na mga walang pasok ang karamihan sa kanila. Kahit na ganyan man, hindi namin iiwan ng daddy namin. Buong pamilya pa rin kami magkakasama dito. Ay, wala po makakapigil. Kahit bumagyo po, nandito po kami. Magsasalo-salo at magsasama-sama po kami, buong pamilya po. Maghapon naman nagbantay sa kanilang yumao ang pamilyang ito. May pasok man daw ang ilan sa kanila, hindi raw mababali ang tradisyon ng pamilya tuwing Undas. Para lang po sa mahal namin sa buhay na kinuha ng Panginoon. Tradisyon na po yearly. Kanina, nag-alay ng bulaklak si Pangulong Bongbong Marcos sa puntod ng pamilya Aquino, kung saan nakahimlay si dating Senador Ninoy Aquino at mga dating Pangulo na sina Cory at Noynoy. Kasama ang pamilya, bumisita rin ng Pangulo sa puntod ng amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani sa Taguig City.
Igan, para sa mga hahabol na dadalaw sa kanilang mga yumao, bukas November 2, bukas na lamang ang Manila Memorial Park hanggang alas 6 ng gabi. At live mula rito sa Parañaque para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Nalubog sa baha ang ilang bahagi ng Katanawan, Quezon. Pumasok pa ang tubig sa ilang bahay. Lampas tao, di kaya hanggang dibdib ang baha sa ibang lugar. Ay sa mga otoridad, umapaw ang ilog matapos sumabay ang 2 oras na ulan sa high tide. Ayon sa Pag-asa, asahan pa rin ang mapag-ulan bukas dahil sa amihan, shear line at localized thunderstorm. Ang LPA naman na namataan sa May Isabela, tuluyan ng nalusaw. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang ay maulan na sa Luzon habang may panakanakang ulan sa Visayas at Mindanao pagdating ng hapon. Soon to be daddy na ang Korean actor-singer na si Lee Seung-gi. First baby nila ito ng misis na si Lee Da-in. Ayon sa kanilang agencies, February next year, inaasang mga anak si Da-in. Nitong April, ikinasalang celebrity couple. Horror na halaw sa totoong buhay ang tema ng costume ng ilang bata sa kanilang trick or treat. Baladyosa naman ang ilang international at local celebrity para sa Halloween. Saksi si Lar Santiago. Tila straight from mythology ang paandar ng mga celebrity na dumalo sa Opulence Ball. Si Solen Yusas, nagbihis Cassiopeia ng Encantadia. It's my role. Casiopeia's mine. Sexy and daring naman as the Queen of Elves si Rian Ramos. Very Diyosa naman si Ann Curtis. Pasabog din si Vice Ganda na ang peg ay si Psyche, the Greek goddess of soul na may butterfly wings. Ang iba pang Kapuso stars, nakiisa rin sa katatakyutan. Slay na slay ng Dongyan couple ang kanilang looks bilang April O'Neil at Cassie Jones ng Teenage Mutant Ninja Turtles. Kahit nasa labas ng bansa, Gina G, sina Sofia Pablo at Allen Ansay sa kanilang Minion costume with real-life Minion. Ang international stars naman gaya ni Mariah Carey, stunning as Jessica Rabbit. Sabay patis sa kanyang Mariah season this Christmas. Si Kendall Jenner, nag-transform bilang Wonder Woman. Very sweet naman sina Justin at Hailey Bieber bilang characters ng The Flintstones. Trending din ang mala Aladdin concept ni Filipino social media personality Bretman Rock kasama ang kanyang mga pamangkin. At ang Queen of Halloween na si Heidi Klum. Ala Peacock naman for this year. Bukod sa mga kinakatakutang aswang, White Lady at iba pa, real-life horror naman ang Halloween getup ng ilan. Gaya ng deal ng kuryente na suot ng 5 taong gulang na si Peter Manapat sa kanilang trick or treat sa Bulacan. Takot naman sa mataas na presyo ng bigas ang costume ng grade 1 student na si Magnum. Para sa GMA Integrated News, Lar Santiago ang inyong saksi. Nakatakot nga yun. Salamat Igan sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. 54 na araw na lang, Pasko na. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Mga Igan, samahan nyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.